Sa aking second episode is ikwento ko muna yung mga field conditions na naranasan ko sa as an artillery officer dito sa 6IB. So, yung nabanggit ko nga nung unang episode ko is yung una kong platoon na nastayan ng matagal, which is dun sa Datopiang. So, grabe talaga yung challenge nung pagkakita ko talaga nung room ko, parang nagulat ako na, ito na ba yun? Kasi, sanay nga ako sa city, semento kami, may aircon. So, yung una kong mga napansin is, wala akong tulugan. So, katre lang siya. So, kanya-kanya kayong produce ng foam. So, noong una natulog ako na rubber mat lang yung, parang yoga mat lang siya. So, yun yung mga unang araw kong natutulog sa platoon. Yung next kong napansin is, rough cement yung sahig. Which is, nagulat ako kasi sa bahay namin kasi may tiles. So, kailangan ko pang bumili ng floor mat or ng linoleum nun. So, isa yun sa mga early struggles ko. Tapos yung kalahati lang yung nakasemento. Tapos yung kalahati is parang kahoy lang siya. Tapos yung, kung nasan yung ulunan ko, nandun yung, hindi naka-finish cement. Naalala ko noong one time na tumawag yung parents ko sa akin, nag-video call. Tapos parang ginajudge ako ng magulang ko tsaka ng tatay ko na kung bakit ganun daw yung room ko. Pero syempre proud tayo as an army. So sinabi ko na, ganito yung buhay sa field kasi nasa field ako. So yun yung isa sa mga field conditions na naano ko. Tapos isa pang naging problema ko dun sa aking platoon na nastayan is madaming lamok. Parang kahit anong brand, hindi effective yung kahit anong brand ng katol dun kasi mas malakas pa sa katol yung mga lamok na nandun. Isa din sa mga naano ko is yung, since it's a Muslim area, so medyo malayo yung pinag-marketingan tsaka mahal yung presyo ng baboy. Medyo sheltered nga ako, so hindi ako mahilig sa isda. So, nahirapan ako na parang minsan lang kami magbaboy. Walang samgyupsal, ganun. Opo, sir. Tapos mostly chicken. Kaya nung unang uwi ko is, sabi ko talaga sa mga magulang ko na hindi tayo pwede mag-ulam ng isda dito. Kasi puro isda na lang kami sa platoon. Tapos puro chicken. So, buti naman supportive yung parents ko. Nung una medyo worried talaga sila kasi nakita nila kung ano yung buhay sa field. Pero eventually, kasi tanggap ko naman na ganun talaga si platoon leader is nasa field ka talaga, is natanggap din naman nila. And then, yung sa mga other platoons ko naman is, may mga platoon ako na walang tubig na maayos. So, Anong ginagawa nyo kung walang tubig na maayos? Yung tubig ulan, sir. Sige, kwento mo naman So, yung ano ba, yung maraming sheltered kids na bata katulad mo, ano ba yung tubig ulan? So, yung kapag trivia, sir, na kapag naliligo ka pala ng tubig ulan, sir, para kang naliligo na may instant lotion ka na, sir. Kasi medyo parang moisturizer, parang madulas-dulas siya, sir. So, di ko alam kung nalilinis ba talaga ako or syempre positive na lang na iniisip ko na lang, maka-instant lotion ako, sir. Tapos parang araw-araw kang hihiling na sana umulan para magkaroon kayo ng tubig. Kasi kung walang tubig, hindi ka naman makaligo next time. Tapos, pag nandun ako sa platoon ko na yun, sir, hindi ako nakakapag-conditioner. Kasi magastos sa tubig yung conditioner, sir. So, wala talagang hair care, skin care doon, sir. Ayan. Welcome to Maguindanao. Ligo sa pawas. Pero kasi, ang lifestyle mo kasi iniikot-ikot ka, di ba? Umiikot ka sa mga bakit naging ganun yung mundo mo na umiikot ka sa mga platoons nyo?
Kasi sir, madami kaming platoons pero iilan lang yung officers na nandito sir. And bilang platoon leader sir, aside from gusto din nila ako ma-experience, gusto din nila ipa-experience sa akin kung ano yung parang estado ng bawat platoon namin sir. Gusto din nila na required kasi sir na kailangan may officer sa mga bawat fire missions sir. So, kung nasa yung operation, dun ako sir. Mm. So, parang no permanent address ako, sir. Kasi si Colonel Kaiton sabi niya, sir, maabutan mo siya somewhere. Kasi nga daw paikot-ikot ka. Opo, sir. So, vagabond ang dating niyo. Parang yan. Pero, parang yung ganun na lifestyle, hindi rin ganun although relatively, hindi na ganun yung risk. Pero yung travel dito, ibang level din Sir. Di ba? Mahirap, sir. Si DBC mo, agree. Pero nung time mo, medyo ibang level. Oh, Dati sir, Yes, sir. Sir, usually naman, sir, mahirap talaga, sir, kasi kunwari, ngayon, akala mo nandito ka sa battery headquarters, mamaya biglang, punta ka muna sa gantong platoon. So, parang hindi ka talaga makapag-settle down. So, isa din sa mga is, dapat unti lang talaga yung gamit mo. So, hindi ka pwede na madami kang etche-buretche dyan na kung ano-anong mga dala. Kasi, parang anytime na hindi mo sure, dito ka this week, next week, na sa ibang platoon ka naman. Tapos, doon ka talaga mapapalakas ng prayers kay Lord sa bawat tawid mo sa mga delikadong lugar, sir. Sige nga. Hindi, delikadong lugar is an understatement sa mga ganitong mundo, di ba? Na anything could really happen. Yes, sir. Sige, ano yung mga delikadong lugar hindi, wag na. Practically, wag na. Pero talagang yung your lifestyle na gano'n. Yeah. Buti talaga ka pa. At di ba, bata pa. Pero talagang yung paikot-ikot na gano'n. Yes, sir. Mahirap, sir, pero young officer pa naman, sir. So, gusto ko i-maximize yung buhay ko dito sa field, sir. Yun po, sir. Yan yung mga attitude ng young officer. Katulad din ni DBC mo noon, light pack. May baul ka naman. Anong dala-dala mo palagi? Baul. Hindi yan cabinet Sir? Pag artillero, sir, mega box dala na. May box. So, kahit pa paano. Pati sir. Baul lang. Ang sarang ganda ng baul Oo, sir. Yun na yung buhay mo. Isang baul. Nandun na ang lahat ng kayamanan mo. Sige. Second fire mission. Anong next mo na fire mission? Yung next kong fire mission, sir, ito talaga yung mas eventful kaysa sa first fire mission ko. Nung una talaga sa plans is wala talaga kaming role. So, ang role talaga namin is parang on-call lang kami and may iba silang igagamit na howitzers or ibang tubo. So, biglaan, naipit, sir, yung infantry, sir. Yung ranger at that time. So, yung dapat na utilize na tubo nun ng brigade is hindi sila makasupport dahil sa killing radius. Masyadong malaki, sir, yung tubo na dapat nagagamitin nila. So, kailangan nila, sir, ng 105, sir. Okay. So, ano ba yung mga killing radius? Ano ba yung mga danger close? Kwento-kwento mo muna yon. Ano to? Year? Ito ba yung kay... Yung unang permission ng Atmos, sir. Atmos, masyadong malaki yung niya, di ba? Sir. Tapos, unang fire mission din, ay parang unang beses siya na gamitin sa operation, sir. Kaya medyo cautious, syempre, sir, baka kung anong mangyari, sir. So, at that time, sir, naipit yung ranger. So, more on gusto nila gamitin, sir, yung 105. Nung una, sir, nandun ako nun, sir, sa battery, sir. Tapos biglaan nagsabi na kailangan pala namin, sir, i-move yung tubo. Kasi hindi abot ng tubo namin yung current na kung nasan yung operation, sir. So, ang funny thing dito, sir, ang akala ko talaga, sir, is mag-move kami pa fire base, sir.
So, ang dala ko lang, sir, is yung pang firebase ko na gamit, sir. Tapos, it turns out, pagdating nung sa firebase, i-move pala namin yung tubo, sir, sa field mismo, sir. So, yun yung very first time ko, sir, na parang bumalik ako ng pag-i-infantry. Parang ako nag-FTX, sir. So, noong unang araw, wala akong duyan. So, wala akong duyan nun, sir. So, nakihiram lang ako. Buti na lang mabait yung mga tropa ko, sir. Tapos, yun yung pinaka-time pressuring na fire mission namin, sir. Dahil, Kasi, sir, parang nung tinawagan kami, sir, na i-move, parang naiipit na nun, sir, yung infantry, sir. So, kailangan namin magmadali and madami kasing mga security requirements para i-move yung tubo, sir. Tapos, upon emplacing yung howitzer is, madami pa kaming kailangan na i-check yung hindi lang kasi pwede, sir, na pagdating ng tubo doon, itutok mo na agad sa kalaban. Madami pa siyang process na kailangan gawin sa pagle-laser. So, nung at that time, parang tawag ng tawag sa amin, sir, si Brigade S3, sir. So, ano nangyari, kailan nyo mabibigay yung putok, sir. So, yun yung syempre nasa isip namin, sir, may kailangan kaming suportahang unit, pero may kailangan din kaming i-check kasi kung hindi namin siya i-check ng maayos, baka imbis na imbis na makatulong kami, sir, is makadamage pa kami lalo, sir. So, yun yung sir, kailangan, doon talaga nasubok yung mga pinapagawa naming exercise sa mga platoon na mag-deliver ng fire support ng mabilisan, sir. Na time din naman, sir, and accurate, sir. Yun, sir. pero alam ko ang feeling alam din ni DBC mo yung feeling na na Yes. fire mission, di ba, na kailangan na, di ba? Opo. First SRB yan. Yes. Andun pa yung classmate mo, si Sebastian, na maaring siya naiipit doon. Na sa mga ganun kasi, na totoo lang, walang ibang masa. Of course, meron yung close air support, choppers, pero ang talagang pinakamasaya yung FA. Every infantry who has been through war sa large scale, fans nyo kami. Yes, sir. Kasi pag nagsimula yung fire for effect, di ba? Ang saya-saya. Yes, sir. Pero yung pressure sa'yo nun, medyo mabigat yon kasi nga, Yes, sir. di ba na yan eh? Tawagan yan, mabilisan. Opo, sir. Parang na-pressure, syempre, senior yung sa'yo, sir. Tapos yung pressure na kailangan na talaga ng infantry, sir. So, kailangan talaga pukpukin mo yung tao mo and kailangan i-ensure mo na magawa niyo yung mission niyo, sir. Yun po, sir. And paano nag-sink in sa'yo at that time? Kasi sabi mo, yung time pressure kasi mabigat dito eh. Yes. Na no margin for error din. Di ba, isang deviation nyo. Ano yan? Ma-friendly fire. Di ba, yung daming consideration. Nang sa'yo, as a young officer. Yes, sir. Ang usually na mga naging technique ko, sir, is more on focused ako sa data, sir. Tapos, pag sa gun kasi, sir, is i-entrust mo siya sa platoon sergeant mo, which is, yung platoon sergeant mo kasi, mas matanda pa yan sa'yo sa serbisyo, eh. Mas madami yung experience. So, kahit officer ka, ang ko, sir, is, andyan pa din yung platoon sergeant mo para i-guide ka. Pero, sa huli, as an officer, nasa'yo pa rin yung decision and yung bigat ng responsibility, sir. So, parang ginaguide ka ng platoon sergeant mo and at the same time, ginaguide mo din yung platoon mo. Parang, yun yung role mo as platoon leader. Hindi dapat closed yung mind mo. Kailangan open ka sa suggestions, kailangan nakikinig ka din sa iba kasi hindi naman ikaw lang yung magaling porket officer ka, sir. Yun yung naging ko sa experience ko, sir, as platoon leader tsaka sa mga naging experience ko sa fire mission, sir. Kasi sila din yung mga tropa mo din, sir, yung tumutulong sa'yo magbigay ng insights based sa mga naging experiences nila dati, sir. Siya define bigat ng responsibility. Yan, yung ganun. At your age, kami dinaanan din namin yan, pero
Maliliit lang kasi mga bala namin eh. 5.56 lang, tsaka 7.62 eh. Yung sa'yo kasi medyo 105 eh. Ang 203, okay lang yan. Medyo to meet my concern. Pero yung sa'yo kasi 105 millimeters Yes. round. Yung bigat, sir, is yung possibility nga, sir, na baka mali yung data nyo, sir, na malagay na maset sa gun, sir. So, yung possibility na ang laki-laki ng effect niya, ang laki ng killing radius ng isang kanyon, sir. Kung ilang tao yung pwedeng masugatan or worst case scenario is mamatay. So, nasa sayo yun. Tapos, syempre, nasa iyo yung bigat ng responsibility, ay bigat na paano pag paano pag late ko na siya na-deliver? Late ko na mabigay yung fire support. Tapos, hindi ko natulungan yung infantry. Which is, ang role mo talaga is as an artillery, hindi ka man nandun sa mismong battlefield, hindi ka man in close combat sa kalaban, is ang role mo is tulungan yung infantry na magawa yung mission nila. Paano kapag pahuli-huli ka or hindi mo na-supervise ng maayos? So, madaming buhay yung pwedeng mawala or madaming pwedeng kasama mo na pares na army or mga tropa na pwedeng masugatan, sir. Yun, sir. So paano nag-move? Yung gano'n, naipit na yung Ranger first SRB yan, naipit na, paano nag-move? Nag-proceed yung fire mission mo? Nung okay na ready na kami mag-deliver is nakabigay kami ng fire support, sir, sa Ranger. Tapos, eventually, natulungan namin sila, sir, naka-atras sila, sir, parang ganun, sir. Tapos, on the later days naman, sir, nandun kami, sir, para mag-soften the targets muna bago nila pasukin, sir. Yun, sir. Kasi kami mga infantry, lalo naman kami ng mga kahit pa paano dumaan sa ganyan, yun ang pinakamasaya, mas-open the targets para wala nang bumabaril sa'yo. Wala na, ilan na lang bumabaril sa'yo. Prep fires talaga yung na kailangan namin. Proud ka ba nun? Yes, sir. Proud, sir. Di ba na, gaano ka proud nun? Na parang, yan. May mga bragging rights kasi nakasama na dyan pag nagsimula ka ng magganyan eh. Yes, sir. Proud, sir, kasi siyempre may kukwento na ako na tulad nga dun sa mista ko, sir, na dati nyo na-interview na, uy, natulungan ko kayo. Kasi nung mga time na nagdadasal kayo, tumawag kayo sa amin, at nagawa namin yung job namin na masuportahan kayo, sir. Sina Lieutenant Bastian nga ba yung sinuportahan mo doon? Sir, upper class, sir, na-interview nyo din, sir. Sino si Nobal? Sino ba Sir yung Paltongan, sir. Yun yung yung giyera niya na yon? Si Ay, Tristan? Tristan Paltongan? Hindi yun sir. Matindi. Hindi natin sinasabi kung saan yon. Pero si Tristan na yun. Yes, sir. Baron ng Baron ng 2021. Pawas Ranger na rin. Pawas na rin ba? Iba pa. SRB, sir. Medyo malupit nga ito. Itong encounter na to. Ang bigat niyan sa kanila. Yes. Yun yung, di ko alam, sir, kung yun ba yung naikwento niya, sir. Pero Meron pa. May mga hindi pa ako nire-release at bawal pa i-release. Pero yun yung medyo, alam mo kasi yung appreciation ng infantry once natulungan ng artillery, talagang baw talaga eh. Kita mo. Walang infantry na hindi big fan ng artillery, ganun na lang. Unless nga, next fire mission mo. Sir? Usually yung mga next fire mission ko na, sir, is more on prep fire, sir. Tapos sa Datopyang pa din nun, sir, in support dun sa 6IB, sir. So, yun.
Wala. Anong mga iba-ibang fires nga? Rep fire, iba-ibang fire. Para ano? Hindi, iba-ibang rounds. So, di ba may iba-ibang round? O sige, ano muna tayo? Introduction to artillery. Yung iba't ibang bala, sir. Iba't ibang bala. Yan. So, yung sa artillery, sir, may 3 bala na usually ginagamit, sir. Yung HE, sir, which is high explosive. So, ang purpose talaga nun is to neutralize the enemy. Usually, yun yung ginagamit, sir, for softening the target, sir, and for neutralizing the targets. Meron kaming WP or white phosphorus or smoke. Usually, sir, yun yung for marking the target, sir. Gamit na gamit yun ng panahon nyo, di ba? Nag-random process. Ayaw magpakita ka na ng mukha at magpangalanan si DBC, kaya ano lang siya dito. Yes. Commenting. Sige, next. And then yung last, sir, is yung illumination or yung ilum, sir. Parang sa gabi, sir, para siyang malakas na ilaw. Parang firework, sir. Sir, para siyang firework, sir, na para makita mo, sir, yung field paggabi, sir. So, usually, ang nare-request sa amin is HE, sir. HE talaga. Yeah, opo, sir. Kasi yung HE, anong radius niya? Hindi na, yung crater kasi niya, ang crater ang tawag doon, di ba? Yung butas niya. Opo, sir. Oh. What di ba? Sa Kalabaw. Sir. Ano? Sa Kalabaw. Mas malaki pa kung minsan, di ba? Sang kalabaw. Depende sa Lupa. Yung prep fires kasi, any well-meaning commander, yun ang gagawin niya. Yes. And then, sa totoo lang, lahat ng interviews ko sa enemies natin, former enemies, be it the Busayap, others, ang tawag nga sa inyo sa Sulu, goodbye Sulu. Yung 105, goodbye Sulu. Doon lang, sabi niya, sir, doon lang kami takot, yung mga 105. Yes, sir. Di nila alam. A lady officer named Lieutenant Daniel Hison ang Yes, sir. huwag ka mag-alala. Malayo ka naman. Hindi ka naman. Pero yung ganon na buhay mo ngayon, di ba? I mean, batang Maguindanao ka na eh. Na yung mga fire missions mo, kahit saan-saan na eh. Yes. Na, ano yung kwan mo? Ano yung every fire mission kasi is unique, Yes, sir. di ba? Yung paano mo ina-adjust yung mindset mo kada ganun? Ano, sir, ang ano ko lang talaga, sir, is laging mag-stick lang sa goal or sa objective, sir. Which is yung kailangan lang talaga, sir, na i-ensure mo na magampanan mo yung role mo, sir. Kailangan kahit sino man yung kalaban or anong type ng formation ang gagawin nyo, prep fires man or kung ano man, sir, na type of formation, dapat stick ka lang sa goal mo kung na dapat tama yung gagawin mo, na dapat na-double check mo lahat, sir. Parang ganun, sir. Kasi talagang there's no room for error. Yes, sir. There's no room for error talaga, sir. Kasi madaming consequences yung mangyayari if magkamali ka kahit 1 mil lang or 1 degree, sir. Malaki na yung magiging effect niya sa tama ng bala, sir. Eh pag nagpapa-adjust fire sila, may ganon, di ba? Yes, sir. Sige, gaano naman ang pressure nun? Kasi sa yung adjust fire ang tawag natin, di ba? Yung correction, ano ba yun? Correction. Pag nagpapa-adjust fire, pressure ba sa'yo yun? Pressure, sir, kasi syempre nandun pa din, sir, yung time pressure. Tapos parang andun yung urge or yung will mo na gusto mo na matamaan na yung target, sir. So, nakaka-pressure siya na gusto mo maging perfect, sir, diba? Na sana sa next na tawag nila is fire for effect na, sir. So,
nakaka-pressure yung unang round, sir, kasi syempre doon mo palang malalaman kung tama or hindi. Pero mas nakaka-pressure na yung pagka-correct ng correct kasi ang pangit kasi, sir, na kapag nakadaming correct yung infantry, sir. Parang nasa iyo yung balik, sir. Parang hindi mo, parang ano ka, hindi accurate Parang yung really palo mo. accurate, sir, yes, sir. Pero sa akin is, Ayun, di naman. Sige, ang FO kasi sinasabi ni DBC, yung forward observer, kung hindi ganun ka-skilled din, doon Yes, sir. nagtatagal. Madaming, sa pag-deliver kasi, sir, ng fire support, madaming factors na pwede kang magkamali. Pwedeng sa data, sir, sa mismong pag-set sa gun, or mismo dun sa nag-observe, sir. Kasi usually pag FO, sir, sa ngayon sa army, sir, or usually na sa mga infantry is more on estimate, sir. Of course. pero sa pag-EMF mo, engage through. Pag hindi engage through, nung naka-observe lang sa Hmm. palibot niya, hirap yun. Opo, sir. Pero pag engage through, sir, mas maganda. Yung FO mo. Kasi specific yung... Kasi di ba yung with respect sa nag-4 for 5, di ba? With respect dapat paragi doon. Hirap Oo. kasi mag-target line sa tao. Drop 50, left, ganyan, left 50, adjust ka na naman, di ba? Calculate ka na naman. Yes, sir. Tapos, pag ganun kasi, sir, minsan hindi mo ma-pinpoint nasan ba nagkakamali, sir. Sa tubo ba mismo, sir, or baka sa pag-adjust, sir. Parang ganun, sir. Yun Pero yung isa sa mga gumagamit kayo ng challenges. drone na. Yes, sir. Drone na ngayon, sir. Yan, sige, sa mga kababayan natin na nagtatanong kung minsan, yung army ba gumagamit ng drone? Oo, napakatagal na. Sa Buanga Seeds pa, gumagamit na kayo, di ba? Ng drone. Napakatagal na. Gamit na yung Yes. drone. In all operations. So, huwag kayong mag-alala. Yung Philippine Army ay drone heavy na. Hindi lang pinapakita. Pero even artillery Yes, sir. na mag-call for fire. Pero marami kayong white house for us. Madami. May mga ano naman, sir. Distributed, Kaya sir. namin unang round sa white house. Mm. Kasi pero pag nagkamali kasi, di ba? Opo. Ano bang fulfillment ng isang pag natapos yung fire mission? Like ngayon, boom. Pagod ka rin yan, di ba? Oh, sir. Boom, puro gano'n eh. Puro, Allah, nakakailang rounds kayo pag deliver ng normally? Nung una ko, sir, is naka 20 rounds ako, sir. Ang pinakamarami ko, sir, na sa isang fire mission is yung 38 rounds, sir. Pero distributed siya ng ilang days naman, sir. Ilang battery yun? Kasi pag nagpapagod ka ba one battery pa? Depende po, sir. Pwedeng isang platoon lang, sir. Pwede isang battery. Kasi sa tato, Dalawa lang, sir. alam mo yun. Ganun yun. No, yung bala kasi niyan, kasing laki ng leeg. Yan, kasing laki ng leeg ni Lieutenant Hison. Ganon din kabigat, di ba? Oh, sir. Kaya yung mga pag nagpa-fire mission tsaka pag nagmo-move is nakakapagod talaga kasi yung tropa mismo yung nagbubuhat ng mga bala, sir. Bala. Tapos sobrang bigat yung isang box, sir. Kaya kailangan talaga pag artillery ka, sir, is malakas ka in. Parang isa talagang requirement na kaya mo magbuhat talaga ng isang box ng bala, sir. Kasi pag nag-move kayo, ikaw din naman, sir, yung magbubuhat ng... Wala namang magbubuhat na iba. Opo, sir. Pag may lifter tayo na. Sa Marawi yata may lifter eh. Ang dami kasi nung rounds noon. Pati pag sa tubo, sir, pag ililay din, sir. So, pag ina-adjust mo yung tubo para tumutok sa kung saan mo siya gusto itutok, mabigat din kasi, sir, iangat yung sir. So, kailangan talaga malakas ka. Bobaan pa. Oo, sir. So bakit ba king of battle talaga si artillery? Bakit siya king of battle? Dahil talaga siya, no? Hindi, masarap talaga makinig. Hindi, no? Tayo, di ba? Panahon natin. Dumadagundong yung artillery para kang nabubuhayan din ng loob yung mga infantry. That you should, kausapin mo yung mga na bigyan mo ng fires, yun ang sabihin sa'yo, pasalamat lahat. Yes, sir. So ngayon, kakapitan ka na, ano nyo pa lang, no? Promote pa lang po, sir. Napopromote nyo pa lang. Ano ang state of
mind mo ngayon sa serbisyo? Happy, very happy, tatlo lang yan or very, very, very happy? Very, very happy po ko and very, very proud na nagawa ko yung naging successful para sa akin yung naging stint ko as platoon leader dito sa field. May mga kwento akong ibabaon ko, may mga kwento akong mai-share sa mga future junior officers by the time na ako naman yung senior, sir. May mga experiences ako, may mga TTPs, and may mga advices akong kaya kong i-share sa kanila. Sige, 1 minute. Mag-recruit ka ng mga gustong sumunod sa'yo sa artillery. So, Ayaw ko, sir. ano ko lang is, if you want action, and lalo na sa mga females na katulad ko, I think yung artillery is magiging magandang AFOS para sa inyo kasi dito sa artillery, isasaba ka talaga nila sa field. May experience yung mga na-experience kong madaming lamok, yung mga barracks na very challenging. So, kung gusto nyong serve the people or serve your country in your own way by being in the field and supporting yung mga infantry units natin na pumapasok sa mga target, join artillery. Salamat, Daniel. Artillery, yung branch selection di ba na ano. So ikwento mo nga yung initial days mo after graduation, nag-field artillery ka na.